Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miet Sipusyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 16, 2025, and our topic is all about totoo ba ang purgatorio? So our concept is all about purgatory. So ang purgatory ayon sa tradisyon ay ituturing na pansamantalang kalagayan para sa mga kaluluwa na namatay sa biyaya ng Diyos. Ngunit kailangan pang dumaan sa paglilinis mula sa maliit na kasalanan o parusang temporal. So ang mga kaluluwang ito ay may katiyakan ng kaligtasan at papasok din sa langit matapos silang ganap na malinis. Hindi ito ikalawang pagkakataon para sa mga itinakdang mapahamak, kundi huling yugto bago makapasok sa kawalatian. So ayon sa aral ng ilan, maaari raw silang matulungan ng mga buhay sa pamamagitan ng panalangin at misa. So gayunpaman, malinaw na itinuturo ng Biblia na ang paglilinis na ibinigay ni Kristo ay ganap, sapat at para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 10 verse 14, ASND version, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay ginawa niya ganap magpakailanman ang mga pinapaging banal. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is sapat ang paglilinis ni Kristo dahil ang krus ang ganap na kabayaran para sa lahat ng ating kasalanan. So, hindi kailangan ng dagdag na paghuhugas. So, sa Kanya, tayo ay lubos na pinatawad at nilinis. Second is yung paglilinis ni Kristo ay para sa lahat ng panahon. So, hindi kailangang ulitin ang sakripisyo dahil minsan at magpakailanman nang natapos ito. So, wala lang kulang sa Kanya dahil ginawa niya para sa atin. Ang last is yung paglilinis ni Kristo ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi lang ito nakukuha basta-basta sa gawa o sa sarili nating pagsisikap, kundi sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus. Dahil ang pananampalataya ang nagdurugtong sa atin sa Kanyang kaligtasan. So, ngayon, dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application is yung pagsisisi, talikuran ang kasalanan at lumapit sa Diyos. So, tanging si Jesus ang nagbibigay ng kapatawaran at pagbabago sa atin dahil ang tunay na pagsisisi ay pagbabalik loob na may pananampalataya. Second is yung pananampalataya. So, dapat tayo manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. So, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kundi dapat tayong lubos na magtiwala sa Kanya dahil siyang ating katwiran at kabanalan. And last is yung pagpapaging banal. So, mamuhay ayon sa Espiritu. So, dapat araw-araw kasi tayo tinatawag or tawag ng Diyos na lumakad sa kabanalan at sumunod sa Kanyang kalooban. So, yung pagbabago ay ebidensya ng tunay na paglilinis sa atin. So, ngayon nadakon tayo sa ating last part of our discussion. Our discussion talks about bakit sapat ang natapos na gawa ni Kristo sa krus para tayo ay mailigtas at malinis magpakailanman. So, para sa akin, sapat ang ginawa ni Kristo dahil siya lamang ang perpektong handog na kayang tumubos sa lahat ng kasalanan ng tao. So, ang kanyang dugo ay ganap na nagbayad at nagbigay ng katwiran sa atin sa harapan ng Diyos. So, hindi na kailangan ang ibang kalagayan o karagdagang paglilinis matapos ang kamatayan. Dahil sa oras na tayo ay nasa Kanya na, is mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, yung natutunan po sa devotion natin ngayong August 16 is hindi na dapat natin pagdudahan ang sakripisyo ni Jesus dahil ito ay buo, sapat at para sa atin. So, dapat ipamuhay natin ito sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya araw-araw at pamumuhay ng may kabanalan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa natapos na gawa ni Kristo sa krus na nagbigay sa amin ng ganap na paglilinis at katiyakan ng kaligtasan. Lord God, patawarin mo po kami kung minsan ay nagduda kami at akala po namin kailangan namin dagdagan ang ginawa namin. Lord God, tulungan mo po kami mamuhay ng may pananampalataya at kabanalan bilang patunay ng iyong biyayang kumikilos sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.